sa kabila ng lahat ng balita tungkol sa paglago raw ng ekonomiya, bakit ang pakiramdam ng napakaraming Pilipino parang hindi sila umaasenso o mas malala pa parang mas humihirap? Kaya ang gagawin natin ngayon ay susuriin natin to para mas maintindihan natin yung mga komplikadong dahilan mula sa sahod, bilihin, hanggang sa mismong istruktura ng lipunan natin. Sige, umpisahan nating himayin to. Kasi may isang malaking kabalintunaan, di ba? Isang paradox na lumabas agad sa mga materyalismo. Sa isang banda, may mga ulat na bumababa raw ang unemployment rate. So ibig sabihin, mas marami ang may trabaho. Pero sa kabilang banda, isang survey ng SWS nung huling bahagi ng 2024, sinabing 63% ng mga pamilyang Pilipino ang tingin sa sarili nila ay mahirap. At ito raw yung pinakamataas na bilang sa loob ng mahigit 20 taon. Paano nangyari yun? Diyan mo makikita kaagad yung malaking agwat. Yung agwat sa pagitan ng mga numero sa papel o yung tinatawag na macroeconomic data at yung totoong nararanasan ng mga tao sa mga bahay nila. Ipinapakita nito na ang simpleng pagkakaroon ng trabaho, hindi na sapat na basehan para masabing nakaahon ka na sa kahirapan. Ang mas mahalagang tanong pala ay, hindi na kung may trabaho ka, kundi anong klaseng trabaho yan at kung sapat ba talaga yung kinikita mo para sa mga pangunahing pangangailangan. At doon mismo tumutok yung unang bahagi ng sources mo, yung karanasan ng karaniwan nating kababayan. Naranasan mo na bang sumahod, tapos padaan mo sa palengke at grocery parang mapapakamot ka na lang sa ulo? Kasi parang ang bilis matunaw ng pera mo. Parang may karera sa pagitan ng sahod at presyo ng bilihin at laging nauuna yung presyo. At sa karerang yan, laging talo ang sahod. Dito pumapasok yung konsepto ng low-quality jobs o yung mga trabahong hindi talaga nakakabuhay na tinatalakay sa mga materyalismo. Hindi lahat ng trabaho kasi ay nilikhang pantay-pantay. Marami sa mga nalilikhang trabaho sa bansa ay nasa informal sector. Ito ba yung mga trabahong walang kontrata? Tulad ng mga nagtitinda sa bangketa, mga tricycle driver, o yung mga construction worker na arawan lang ang bayad. Walang kasiguraduhan. Walang kasiguraduhan at higit sa lahat, walang mga benepisyo. Walang SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Marami rin ang napipilitang maging part-time lang o di kaya'y underemployed. May trabaho nga sila pero hindi naman tugma sa pinag-aaralan at kasanayan nila. Kaya't hindi rin sapat ang kita. Parang alam mo yun, tumatakbo sila sa isang depektibong treadmill. Pagod na pagod pero wala namang nararating. Para maging mas malinaw, ginamit sa isang source mo yung konkretong halimbawa ng minimum wage. Sa Metro Manila kung saan pinakamataas ang sahod, nasa 610 pesos. Pero ayon sa mga pag-aaral na binanggit, ang halagang kailangan ng isang pamilya na may 5 miyembro, para mabuhay ng desente, aabot sa mahigit 1,100 pesos kada araw. Grabe yung agwat, no? Ang ibig sabihin yan, yung 610 na minimum wage, halos 60% lang yan ng tunay na kailangan. So bago ka pa man pumasok sa trabaho sa umaga, kulang na agad ng halos 500 pesos yung kita mo para sa araw na yon. Paano ka makakaipon? Paano ka makakaahon? Kung sa simula pa lang ng araw, lugi ka na. Ibig sabihin, kahit may hawak kang parehong 1,000 pesos bill ngayon at noong isang taon, mas kaunti na yung nabibili nito ngayon. At yan mismo yung epekto ng inflation, di ba? Kahit sinasabi sa balita na bumagal daw yung inflation, hindi ibig sabihin bumaba yung presyo. Tumpak. Ang ibig sabihin lang ng pagbabagal ng inflation ay hindi na kasing bilis ng dati yung pagmamahal ng mga bilihin. Pero para sa isang nanay na nagbabudget, ang katotohanan ay mas mahal pa rin yung 1 kilong bigas ngayon kumpara nung nakaraang buwan. At ang bigat ng epektong ito ay hindi pantay. Mas ramdam na ramdam ito ng mga pamilyang mahirap. Bakit mas matindi yung tama sa kanila? Dahil ayon sa datos, mas malaking porsyento ng kita nila ang napupunta sa mga pangunahing pangangailangan lang. Sa isang pamilyang may mataas na sahod, baka 20% lang ng kita nila yung para sa pagkain. Pero sa isang pamilyang minimum wage earner, minsan umaabot ng 60% o higit pa ang para lang sa pagkain. Kaya kapag nagmahal ang pagkain, halos wala nang natitira para sa lahat ng iba pa. Upa, kuryente, tubig, pamasahe.
Kaya wala talagang naitatabi para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Eksakto. Wala silang panananggalang sa kagipitan o yung emergency fund. Isang miyembro lang ng pamilya ang magkasakit at kailangan ning maospital o isang malakas na bagyo ang sumira sa bahay nila. Ubos lahat ng naipon, kung meron man. At kadalasan, baon pa sila sa utang. Isang emergency lang ang layo nila sa pagbalik sa simula o mas malala pa. Nakakabahala yung punto mo na ang hirap na nararanasan ay hindi pantay. Kung ang pagkakaroon ng trabaho ay hindi sapat at kinakain lang ng inflation yung sahod, parang yung pag-unlad na naririnig natin ay hindi para sa lahat. Para bang may iba't ibang epekto to sa iba't ibang bahagi ng bansa. Magandang pagkukumpara yan dahil kung titingnan natin sa mas malawak na perspektibo, makikita natin yung tinatawag na geographic at socio-economic inequality o yung hindi pagkakapantay-pantay batay sa lugar at estado sa buhay. Ang yaman at oportunidad sa Pilipinas hindi pantay na naipapamahagi. Karamihan, kumpul-kumpul sa mga sentro ng kalakalan tulad ng Metro Manila, Cebu o Davao. At dahil diyan, ang mga probinsya at yung mga rural na lugar ay naiiwanan. Kulang sa pamumuhunan, kulang sa infrastruktura, at limitado ang mga magagandang trabaho. Kaya ang resulta, marami ang napipilitang iwanan ang pamilya nila para makipagsaplaran sa syudad. Siya namang nagpapalala sa problema ng siksikan, mataas na cost of living, at mas matinding kompetisyon sa trabaho sa mga siyudad. Nagiging isang paulit-ulit na siklo na, napakahirap putulin. At itong hindi pagkakapantay-pantay, hindi lang yan sa lugar, mas lalo sa mga oportunidad na nakukuha ng mga tao, lalo na sa edukasyon. Dito na pumapasok yung kasabihang, edukasyon ang susi sa pag-ahon sa kahirapan. Pero base sa mga pinadala mong sources, parang kailangan nating itanong, lahat ba ng Pilipino ay may hawak ng parehong susi? O may mga susi na gawa sa ginto habang yung iba naman ay, kalawangin at hirap ipasok sa siradura? Napakagandang tanong yan. Dahil ayon sa mga pagsusuri, yung kalidad ng edukasyon na nakukuha ng isang bata ay madalas nakadepende sa katayuan sa buhay ng pamilya niya. Ang mga batang galing sa mahihirap na pamilya, karaniwang napupunta sa mga pampublikong paaralan na kulang-kulang ang pasilidad, siksikan sa classroom, kulang sa libro, kulang sa gamit, at minsan kulang pa sa guro. Samantalang yung mga batang galing sa mas nakakaangat na pamilya, may access sila sa mga pribadong paaralan na kumpleto sa lahat. Kaya sa simula pa lang ng pag-aaral nila, hindi na pantay yung laban. At itong hindi pantay na pundasyon, may direktang epekto sa kinabukasan nila. Kung mahina yung kalidad ng natutunan nila, mas mahihirapan silang makipagsabay para sa mga trabahong may mataas na sahod. At kahit pa sa mga nagsisikap at nakakapagtapos ng kolehiyo, may isa pang malaking balakid na lumalabas sa sources mo, yung job skills mismatch. So kahit nakatapos ka na, kahit may diploma ka na, paglabas mo sa tunay na mundo, wala namang trabahong naghihintay para sa pinag-aralan mo. Madalas ganun ang nangyayari. Isang inhenyero na nagtatrabaho sa call center o isang nursing graduate na naging sales clerk. May trabaho sila, oo, pero hindi nila nagagamit yung burong potensyal nila at hindi rin sapat ang sahod. Ito yung isa sa mga nakatagong muka ng kahirapan, ang underemployment. May pinag-aralan ka pero napipilitan kang tumanggap ng trabahong mas mababa sa iyong kakayahan para lang may kita. So kahit nakatapos ka ng kolehiyo, kung ang ekonomiya naman natin ay hindi lumilikha ng sapat na trabahong akma sa'yo, parang dehado ka pa rin. Dito siguro papasok yung tanong na, bakit ganito ang takbo ng ekonomiya natin? May problema ba sa mismong disenyo at struktura nito? At dyan na tayo papasok sa mga isyung mas malalim at nakaugat sa sistema. Ayon sa pagsusuri ng ilang ekonomista sa mga materyalismo, ang isa sa mga dahilan ang uri ng ating ekonomiya. Sa loob ng maraming dekada, ang mga polisiya ay mas nakatuon sa pagpapalago ng consumption at ng services sector. Ito yung mga mall, BPO o call centers, retail. Bagamat nakakalikha ito ng trabaho,
Marami sa mga trabahong ito ay mababa ang sahod at hindi nangangailangan ng mataas na kasanayan. Tama ba? Kaya hindi ito nakakatulong para umangat ang antas ng pamumuhay ng marami. Eksakto. Kulang tayo sa matatag na sektor ng manufacturing o industriya at modernong agrikultura. Yung mga sektor na karaniwang lumilikha ng mas maraming trabaho na may mas mataas at mas stabiling sahod. Dahil sa kakulangan ito, saan napupunta yung milyong-milyong manggagawa na hindi makapasok sa formal na sektor? Sa informal economy, babalik na naman tayo doon sa mga naglalako sa kalye, namamasada o tumatanggap ng kahit anong trabaho para lang may maiwi sa pamilya. At iyon ang malaking problema. Kapag malaking bahagi ng iyong populasyon ay nasa informal economy, ibig sabihin marami sa mamamayan mo ang vulnerable, walang proteksyon mula sa gobyerno, walang benepisyo, walang seguridad. Isang araw na hindi sila makapagtrabaho dahil sa sakit o masamang panahon, ay isang araw na walang kakainin ang kanilang pamilya. Ganon sila kadaling tamaan ng anumang krisis. At kung pag-uusapan na natin ang sistema, hindi natin maiiwasan yung usapin tungkol sa pamamahala. Paano naman daw ang papel ng governance o sa mas prangkang salita, korupsyon, na laging nababanggit sa mga usapin ng kahirapan? Dito, mahalagang linawin na ating tinatalakay ay base sa analysis na nasa mga sources na binigay mo. Hindi tayo kumikiling sa anumang panig. Ayon sa mga ito, ang korupsyon at yung mahinang pamamahala ay malaking hadlang sa pag-unlad na dapat sanang maramdaman ng mga nasa ibaba. Paano ito nagiging hadlang sa konkretong paraan? Isipin mo na lang ang pondo para sa isang farm-to-market road. Isang kalsada na dapat mag-uugnay sa mga magsasaka sa palengke. Kung ang malaking bahagi ng pondong yun ay nawala dahil sa korupsyon, ang resulta ay isang substandard na kalsada na madaling masira. O mas malala, hindi na talaga naitayo. Dahil dito, nabubulok lang yung ani ng mga magsasaka o napipilitan silang ibenta ito sa napakababang halaga. Yung perang dapat sanang direktang tutulong sa kanila ay hindi nakarating. So, yung pera na para sana sa serbisyo, sa mas magandang ospital, mas kumpletong paaralan, mas maayos na kalsada, napupunta sa bulsa ng ilan, habang yun dapat sanang makinibang ay nananatiling naghihirap. At pinapatibay nito yung siklo ng kahirapan. Kung mahina ang pagpapatupad ng batas, at kung ang yaman ng bayan ay hindi nagagamit ng tama, mas lalong lumalalim yung hindi pagkakapantay-pantay at mas nagiging mahirap para sa mga nasa ibaba na umangat. Malinaw yung mga problemang pang-ekonomiya at pang-gobyerno, pero dalhin natin yung usapan sa mas personal na antas sa loob ng bawat tahanan ng Pilipino. Dahil binanggit din sa sources mo na bukod sa mga ito, may mga salik na may kinalaman sa ating kultura at mga obligasyon sa pamilya. Oo. At ito ay isang napakasensitibo pero mahalagang aspeto. Sinasabi sa ilang pag-aaral na ang kahirapan sa Pilipinas ay malalim ding nakaugnay sa ating mga social family expectations. Halimbawa, yung kultura natin ng extended family. Sa isang banda, napakaganda nito, di ba? Pagkakabuklod-buklod. Pero sa kabilang banda, mayroong itong epekto sa pananalapi. Yung konsepto ng isang kahig, isang tuka, na hindi lang para sa sarili mong pamilya, kapag ikaw ang breadwinner, inaasahan kang susuportahan mo hindi lang ang asawa at anak mo, kundi pati na rin ang iyong mga magulang, mga kapatid na walang trabaho, at kung minsan, pati mga pamangkin. At ang resulta niyan, yung kitang dapat sana ay para sa pag-iipon, sa pamumuhunan, para sa kinabukasan, o para sa pagpapaunlad ng sarili, ay nauubos sa pang-araw-araw na pangangailangan ng isang mas malaking grupo. Nagiging dahilan ito para unahin yung mga panandaliang pangangailangan kesa sa pagpaplano para sa pangmatagalang security. At dito na rin siguro pumapasok ang usapin tungkol sa mga OFW. Ang bilyon-bilyong dollar na perang padala nila ay itinuturing na isa sa mga haligi ng ating ekonomiya. Hindi ba ito dapat ang pinakamalaking tulong para labanan ang kahirapan sa antas ng pamilya? Ito ay isang espada na may dalawang talim. Sa isang banda, oo, ang perang padala ay isang lifeline, isang salbabida para sa milyon-milyong pamilyang Pilipino. Ito yung nagpapaaral sa mga bata, nagpapakain sa pamilya, nagbabayad ng utang. Walang duda sa tulong niyan. Pero ano yung kabilang talim ng espada? Ang kabilang talim ay ito. Una,
Ang malawakang pangingibang bansa ay isang malinaw na sintomas na hindi kayang magbigay ng sapat at dekalidad na trabaho ng ating lokal na ekonomiya. At pangalawa, base sa mga pag-aaral, madalas ang perang padala ay napupunta sa pagkonsumo. Pagbili ng pagkain, bagong cellphone, pagpagawa ng bahay. Bihira itong maging puhunan para sa isang negosyo o anumang investment na lilikha ng pangmatagalang yaman. Kaya ang nangyayari, habang may padala, nakakaluwang-luwag ang pamilya. Pero kapag natapos ang kontrata ng OFW o huminto ang padala, madalas ay bumabalik sa dati ang sitwasyon nila. Hindi ito nakakalikha ng sustainable na pag-aahon mula sa kahirapan. Nagiging panandali ang lunas lang ito sa isang malalim at pangmatagalang karamdaman. Nakakatulong ito para hindi ka malunod pero hindi ka rin ita dinadala sa pampang. Ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa'yo? Base sa malalim na pagsusuri natin sa mga materyales na pinadala mo, malinaw na ang pagiging mahirap sa Pilipinas ay hindi dahil sa iisang dahilan. Hindi ito simpleng issue ng katamaran o kawalan ng diskarte. Ito ay isang komplikado at magkakaugnay na problema na bunga ng kombinasyon ng mababang sahod, mataas na bilihin, hindi pantay na oportunidad, mga issue sa pamamahala at maging mga salik sa loob mismo ng ating kultura. Kaya ang mahalagang tanong ngayon ay kung ganito kakumplikado ang problema, paano ito lulutasin? Malinaw na walang iisang magic bullet o solusyon. Ang paglutas nito ay nangangailangan din ng solusyon mula sa iba't ibang sektor, mula sa gobyerno, sa pribadong sektor hanggang sa bawat komunidad at pamilya. Hindi ito malulutas ng iisang programa lamang. At para sa iyo na nakikinig, iiwan namin sa iyo ang isang bagay na pwedeng pag-isipan. Kung ang mga opisyal na datos ng gobyerno tungkol sa ekonomiya, tulad ng unemployment rate or GDP growth, ay hindi na tumutugma sa aktual na nararamdaman at nararanasan ng milyon-milyong pamilya, ano para sa iyo ang mas tunay at mas mahalagang sukatan ng pag-unlad ng isang bansa?